guys kung saan na po kayo pupunta ngayon or saan pa lakad nyo. Tayo sa bundok. Hindi malayo po ang ating pupuntahan. Ayan, at may galap shoutout na po pala. Ayan mga kalingap, at pupuntahan na po natin yung magkakapatid. At dito po kasama natin sila Buboy tsaka si Mama. Ayan po. Kasi medyo malayo pa po pala yun. Tama, ang po pati maulan. Maulan po ngayon. Para po makakausap natin at punta po natin. Medyo mahirap pala po ang daan dito. Oops. Dahan lang. Hindi tayo makalakdang masyado. Talaga po palang bundok na bundok ito. May dala po tayong bigas at grocery po para po dun sa magkakapatid. Tumawid pa po tayo ng ilog. Ngayon naman po ay dito naman po tayo sa kabundukan. Grabe, layo. Layo pala po ito. Nalagay po natin sa sako yung ating dala kasi pag sa karton po mababasa. Maulan po talaga ngayon. Ayan, at abangan nyo po pag nandun na po tayo sa may bahay nila. Abangan nyo na lang po ang aking mga video para po dun sa mga kakapatid. Grabe nga po ang daan. Taas. Ayan na po mga kalingap ito na pala po yung bahay. Grabe, nasa gitna talaga po ng bundok. Nasa gitna pala po ito ng bundok kasi nagkakaingin sila dito. Nagkakaingin sila dati. Ayan may mga tanim pang kanggos. Grabe. May lahi. Grabe pong marami guys. Yun naman po yung bahay kubo lang po. Ayan mga kalingap ito pala po yung bahay nila ayan po. Ay grabe, wala pala pong dingding yan. Wala pala pong dingding yung bahay. Ito po yung magkakapatid.
Nagbubunot po ng kanggos. Nagbubunot. Ayan po. Ayan po mga kalingap po. Yung dalawang bata. Nay, ba't nagbubunot kayo ng kanggos dyan, nanay niya? Palanghalian po. Ayan mga kalingap pa na. Palanghalian po nila. Grabe. Walang laman? Wala po. Wala po ng laman mga kalingap. Maghahanap po sila ng may laman. Maulan. Oh, may payong oh. May payong kayo. Payungan mo yung isa, tapos yung isa nagbubunot para hindi ka nababasa. Ayun, mga kalingap. Ano palang pangalan mo? Ito daw. Marian po. Ayun po si Marian. Ano? Marian? Ah, Marian. Ikaw? Jane Rose po. Ayun, si Marian po at si Jenna Rose. Ayun mga kalingap. At naghahanap po sila ng ano, laman ng kamuting kahoy. Grabe po ang ulan dito. Di pa rin natin dito. Ilang taon na kayo dito nakatira sa bahay na yan? May 3 taon na? Opo. Tagal na pala no? Kalingap pa. At ayan, mga kalingap, tandot nga po pala yung isa nilang kapatid sa loob. Ayan, nagpapaligid po ng apoy. Oh, ba't nagagatong ka dyan? Anong isasalang mo? Ha? Sinaing po. Ha? Sinaing. Sinaing? May sasaingin pa kayo dyan? Ha? Meron po isang leche. Ah, mayroon pa pala po. Grabe mga kalingap, ito po yung kanilang bigas. May isang leche. Ano pala ang pangalan mo? Rhea May po. Rhea May. Si Rhea May, si Marian, tsaka si Jenna Rose. Jenna Rose yung isa. Yung mga kalingap. At sila po yung magkakapatid po na pinapuntahan po sa atin kasi nakapagsabi nga po na yung kanilang ama ay may stroke at iniwan pa po sila ng kanilang ina. Nakakawa naman po mga bata ito mga kalingap. Tingnan naman po yung kanilang bahay. Wala nang dingding. Ayan o. Yung mga saranggola. Dami saranggola. Ayan. Rhea May, sino palang nagtanim dito nung sino palang nagkaingin dito? Kasi ang lawak nung ano yun, yung tinaniman, madaming kanggos, daming ano. Si Papa po nang hindi pa po stroke. Ayan, nakakalimutan pa na. Grabe pala po ang sipag ng kanilang ama nung hindi pa po na-stroke. At mula po na na-stroke ay iniwan po ng kanilang ina. Grabe. Ayan. Oh, salang mo na yung ano, kaldero. Lagyan mo ng tubig. Sayang ang apoy. Mga kalingap po. Grabe. May dala akong grocery dyan. Mamaya pa labas natin para meron kayong ano, pwedeng yung ulam. May mga kalingap pa na at naisa lang na po nila yung kamuting kahoy. Yan o. Ang sarap po yan. Yan. Ito po si Marian tsaka si ano. Ay, Jenna Rose ano? Ayan, mga kalingap. Ayan. Marian, tatanungin kita. Paano kayo nakakapag-aral ng ganitong sitwasyon? Tapos ang layo pati pala nito. Napakalayo. Paano kayo nakakapag-aral? Pinag-aaral po kami nila nanay.
Nanay. Sino yung lola mo? Opo. Ah, ibig sabihin, inaalagaan din kayo ng lola nyo. Opo. Mm. Tapos, pag halimbawa ay pumapasok kayo sa school, sila din nagbibigay ng baon nyo, gano'n. Mabait naman pala si lola mo. Ano ba ang trabaho ng lola mo? Nagkakabud lang po. Sa kabudan, nagmimina. Ayan, mga kalingap pa na nagmimina. Ayan. May ilang taon na si papa mong na-stroke? Mga 3 taon na po. 3 taon na. Tapos nung iniwan kayo ni mama mo, ilang taon na? 2 na yata po. 2 taon pa lang. Ay, ibig sabihin, talagang iniwan lang kayo ni mama mo mula nung may stroke si papa mo. Opo. Ayan po mga kalingap po. At grabe po yung iniwan po sila ng kanilang ina. Nung iniwan kayo ng ina nyo, di naman kayo nahirapan. Hindi naman po. Okay lang, kaya naman ang buhay kahit pa paano. Ayan. Magkano ang binabawan nyo sa school halimbawa? Nang 10. Yung binibigay ng lola mo, ng nanay mo. Yung mabait mo palang nanay mo. May ilang taon ng lola mo? Hindi po. Dito po. 52. Buti na babantayan pa kayo ng lola nyo kahit pa paano, kasi ganyan, sa ganitong sitwasyon. Kasi sa totoo lang mahirap yung ganito. Halimbawa 3 kayong magkakapatid, tapos halimbawa nandyan lola lang yung nagbabantay, wala kayong magulang. Napakahirap niyan. Lalo na anong grade mo na ngayon? Grade 6 po. Ilang taon ka na? 11 po. 11 years old ka na. Ayan, tulad niya 11 years old ka pa lang. Nasa ka pa lang, kung saan sa stage ng isip mo, parang sa ngayon hindi mo pa nararamdaman kasi yung lungkot kasi 11 ka pa lang, masaya ka kung anong meron ka, ganun. Pero pag ikaw nagkaedad na halimbawa at ikaw ay nag-aaral ka na ng high school or college, dyan mo na may isip na kung gaano kahirap yung buhay. At halimbawa pag nag-aaral ka ng high school, sinong maggagastos sa'yo? Lola mo pa rin, ganun. Diba? Hindi mo masasabi kasi yung sitwasyon pagdating ng panahon. Kaya sa sitwasyon ninyo ngayon napakahirap, sa totoo lang. Napakahirap niyan. Wala kayong magulang na nag-aalalay sa inyo. Kasi ang lola nyo, syempre hindi naman natin sa hinihiling. May edad na, di ba? Kayo patanda pa lang, ang lola nyo syempre mas tatanda. Paano na pag wala na yung lola nyo? Di ba? Yun ang mahirap. Yun ang mahirap ngayon sa sitwasyon ninyo. Hindi naman natin alam kung kailan gagaling ang papa mo, kasi talagang napakahirap ng ganong sitwasyon. Yung papa mo nakakasalita pa ba? Hindi na po. Hindi na. Ano siya? Nakakalakad? Opo. Nakakalakad man siya? Opo. Yung talagang lakad na tuloy-tuloy, yung halimbawa yung Hirap na po siya. hirap na maglakad, pero nakakatayo. Ayun, mga kalingap pa. Ibig sabihin talagang hindi makakatrabaho, kung sa madaling salita, no? Hindi makakapaghanap buhay. Kaya ang hirap talaga niyan pagdating ng panahon. Napakahirap para sa akin lang, pero para sa iyo syempre bata ka pa, okay lang yan kasi nandiyan pa ang lola mo ganun ang magiging sitwasyon ninyo. Napakahirap talaga mga kalingap ng kanilang sitwasyon sa ngayon. Tingnan nyo po mga kalingap yung kanilang bahay. Hindi na po naasikaso mula po nung na-stroke po yung kanilang ama. Napaka po, open po ito sa open. Wala pong dingding. Ayan kung makikita nyo, wala po itong dingding. Ngayon mga kalingap at ito naman po pala si Lea May. Ikaw Lea May, kumusta naman? Okay lang po. Ilang taon ka na? 10 po. 10? 10 years old ka na? Magkasunod lang pala kayo ni ate mo. 1 taon lang pagitan. Ikaw, kumusta naman Lea May ang pag-aaral mo? Okay lang po. Okay lang din. Ano yun? Naglalakad lang kayo papunta sa school? Opo. Di ba medyo malayo? Paano pag ganyan halimbawa baha? Pag maulan? Hindi kayo nakakapasok? Hindi po. Araw-araw pa din naman kayo nakakapasok sa school?
Kahit papano. Opo. Ayun mga kalingap. At masipag naman po silang mag-aral. At kahit papano po nakakapag-aral pa din sila kahit sa ganitong sitwasyon ng buhay nila ay nakakapag-aral pa din. Bilib ako sa lola nyo, napakabait ano. Napakasipag ng lola nyo, napakabait kasi kahit papano nakapag-aral pa din kayo. Ayan. Paano kung mapanood dito ni Kalingap Rob, anong gusto mong sabihin sa kanya? Salamat po. Salamat. Tapos ano pa? Yun lang? Yun lang? Kilala mo ba si Kalingap Rob? Hindi. Hindi mo kilala? Ikaw Marian, ikaw. Kilala mo ba si Kalingap Rob? Opo. Ayan. Paano kung mapanood dito ni Kalingap Rob, anong gusto mong sabihin sa kanya? Magpapasalamat po. Tapos ano? Wala kang gustong sabihin sa kanya? Wala kang sabihin mo. Saan ka pala mag-high school? Di ko po alam. Hindi mo pa rin alam. Hindi mo pa alam din kung makakapag-aral ka pa ng high school. Ayan mga kalingap pa na. Napakahirap po ng sitwasyon kasi pag nag-aral ka ng high school, syempre mamamasahe ka na. Hindi mo na pwede pag maglalakad ka, layo. Di ba napakalayo, layo mga kalingap, napakalayo po nito. Talaga pong nasa bundok po sila. Tapos pag nag-aral ka pa din ng college, ganun pa rin. Diba, hindi mo na alam kung makakapag-aral ka pa ng pero gusto mo mag-aral. Opo. May mga kalingap pa na si Marin gusto rin yan. Ikaw, gusto din. Ayan. Dapat talaga mag-aral kayo kasi ang hirap niyan, wala na nga kayong nanay, tapos tatay nyo, ganun pa ang nangyari. Dapat magsikap kayo mag-aral. Kasi yun na lang ang magiging puhunan ninyo pagdating ng panahon. Huwag nyo munang isipin yung ngayon kasi ang iniisip nyo kasi sa ngayon, mga bata pa kayo. Paano pag nagkaedad na kayo? 11 o pag mga ka na, 15, 14, ganyan. O. Tapos, ang mahirap pa pag nagkaasawa kayo ng maagap, yan ang mahirap. Huwag niyong gagawin yun, ano? Dapat maaari mag-aral muna kayo. Huwag na kayong gumaya dun sa iba na nakapag-asawa ng maagap, magkaanak, napakahirap ng buhay ngayon. Mas maganda yung mangarap kayo kahit pa paano. Mas maganda may pangarap pa din. Hindi man masamang mangarap, malay mo matupad ni Lord, di ba? May dala nga pala akong Marian, at may dala nga pala akong grocery dyan. Ayan, sige buksan mo, tanggalin mo dyan sa sako. Ayan mga kalip, nilagay ko sa sako kasi maulan. Pag sa karton babasa. Hindi sa isayin niya kasi pag pwede nyo ipambaon yung iba dyan. May bigas, may kape. Malaking tulong na yan para pag kayo school na. Buti ngayon wala kayong pasok. Wala kayong pasok ngayon. Bakit daw? Maulan po. Maulan. Baha ang sapa, ang ilog. May mga kalingan pa na pag ganito pong maulan talaga, hindi po sila nakakapasok kasi nabaha po yung tulay. Hindi po nakakatawid. Yan mga kalingap, at yan po yung dala nating grocery para sa kanila. Ayan. Wala talaga kayong sasabihin, Marian, kay Kalingap Rob. Pambihira. Wala kang i-request kay Kalingap Rob, halimbawa kung mapuntahan kayo dito. Kasi mapapanood niya kasi ito eh. Wala ka bang sasabihin sa kanya? Gusto ko bang magkapag-aral kami. Ayun mga kalingap ano. Kasi habang si mama mo, si lola mo, hindi naman natin hindi naman kasi masasagot ni lola mo yung pag-aaral nyo pagdating ng panahon.
Baka pagka-graduate mo nga ng grade 6, di ka na makapag high school. Kasi sa ganitong sitwasyon mga kalingap, napakahirap talaga po, ang layo. Sila po kasi mamamasahe pa pagdating ng high school. Wala pong high school dito sa lugar nila. Wala pong high school dito. Siguro po ang biyahe mga 15 minutes, mga ganyan, pag mamamasahe. Pakalayo po. Kung lalakadin naman, mga kalahating oras. Kalahating oras na lakad. Gusto mo makapag-aral? Ano bang pangarap mo pag nakagraduate ka na? Teacher po. Teacher. Ikaw? Teacher po. Teacher din. Ikaw? Doktor po. Doktor, ayun. Yung mga kalingap, ano. Kakawa po silang tatlo kasi yan yung po mga kalingap, may stroke yung kanilang ama, tapos iniwan pa sila ng mama nila. Grabe. Paano na lang pala, Marian, kung wala si lola mo or wala sa inyong kumukup, halimbawa, ano nang magiging sitwasyon ng buhay nyo? Anong gagawin mo bilang ikaw yung panganay? Ano yung magiging plano mo? Halimbawa, wala yung lola mo, tas lolo mo, Magsisikap po. magsisikap ka. Tapos halimbawa, naubos na yung pananim nyo ditong Kanggos. Wala na kayong lalagain. Hindi naman kayo pwedeng tumira sa barangay. Kasi hindi naman kayo mapupunta kayo sa DSWD, napakahirap nun. Wala na sa inyong pupunta na si mama mo ba taga saan? Taga dito din? Taga dito din ang pamilya. Hindi may mga tiyahin ka pa din sa side ng mama mo dito. Nandito pa rin sila. Tinutulungan kayo. Tinutulungan ba kayo? Hindi. Pero sa side ng papa mo, tinutulungan kayo. Yan po mga kalingap pa. Kawawa po silang tatlo. Ano ba? Sa Lunes may pasok na kayo. Opo. Okay. Bibigyan ko na lang kayo ng pambaon nyo. Tipidin nyo ha. Dapat matipid ninyo yung pambaon nyo. Hati-hati na lang kayo. Kaya bigay mo kay lola mo kasi si lola nyo naman na nagbabantay sa inyo. Pag sakali, bigay nyo na lang kay lola nyo. Hati-hati nyo na lang para may pangbaon kayo sa school. Tingnan natin ang mga kalingap at bigyan natin si Maria ng pambaon nila kahit papaano. At mamaya po mga kalingap, interview natin si lola nila para makausap po natin kung ano po ang sitwasyon nitong mga bata, kasi hindi naman po natin na habang buhay may trabaho yung lola nila. Kasi ang magmina po mga kalingap, ang magkabud, mahirap din po, napakahirap. Oh Marian, tabi mo, ibigay mo na lang kay lola mo mamaya ha, para may pambaon kayo. Salamat po. Ayan mga kalingap, tabi mo yan, baka mabasa ng ulan. Buulan na naman po pati mga kalingap. Ayan po mga kalingap, at interview po natin yung kanilang lola mamaya. Punta po tayo doon at kinuha po yung papa nila. Ba't pala nandun na si papa mo sa lola mo? Kasi paano yun, hindi nyo na rin makasikaso yung papa niya? Hindi na. Pag si baba po mahirap. Okay. Kasi kung nandito si papa nyo, mas lalo kayo mahihirapan. Kasi asikasuhin nyo pa yun. Paano kung papasok kayo sa school, di ba? Napakahirap. Ang bigat pa naman ng papa mo. Malaking tao pa naman yata. Malaking tao si papa mo. Yung mga kalingap. Sige, Marian, at pupuntahan ko muna si papa mo dun sa lola mo para makausap. Hindi nga pala makakausap at hindi nga pala nakakasalita. Si lola mo na lang ang interviewin ko para, kasi mga kalingap, si Marian po 11 years old pa lang at siya po yung panganay. Ang hirap pong mag sa kanila, mag interview kasi ang isip po nila syempre is bata pa po.
Si Marian ay papunta pa lang po sa pagka-matured. Medyo bata pa po sila talaga. Kaya hindi pa po natin sila may interview ng ng maayos. Pero at least po nakita natin yung kanilang kalagayan dito. Ayan. At puntahan po natin yung kanilang lola. Ngayon mga kalingap, at dito na po tayo sa sa pinagkakabudan po ng lola nila Marian. Puntahan po natin at grabe. Hindi po natin kasi sila ma-interview ng maayos kasi mga talaga po yung isip nila hindi pa po masyadong matured. Kaya ang hirap po. Ayan, sinanay na lang pong interview natin. Ayan po, nagpapabirik, kakabud po. Ayan, yan po ang pamumuhay nila dito mga kalingap. Dito pala po sila napunta kasi doon po sila natutulog, pero dito po sila napunta kasi nandito po yung kanilang hanap buhay. Ayan, ayan po mga kalingap pa na. Natawid po tayo ng ilog kasi nasa kabilang ilog po sila. Ayan po tayo. Ito po pala yung hanap buhay po ni Lola, yung pong Lola nila Marian. Ayan. Nay, magandang araw po. Ito po mga kalingap pa. Nanay, nasabi po sa akin nila Maria na ikaw daw pala po yung nag-aalaga sa kanila. Ay, siya nga po. Ilan taon na po kayo, Nay? 57 na. 57. Ano po pala ang pangalan niyo, Nay? Rosa. Rosa. Ayan po si nanay na Rosa. Ano po? Ayan po yung kanyang hanap buhay at ito po yung pinangbubuhay niya po sa kanyang mga apo. Nasaan po pala yung ama ng mga bata? Ay, naandyan po. Nandiyan po sa taas. Ay, sinama ko na dito at sama pag mahina man maglakad, di man pwedeng akot lutong. Opo. Pero doon po kayo natutulog? Napunta lang po kayo dito pag naggaganito, pag nagtatrabaho? Mm. Ayan po mga kalingap pa. Grabe. Hirap po ng sitwasyon nila. Napakalayo Hirap po. lang maglakad ay. Ayan, nagkakabog po si nanay dito. Paano po yan? Paano po yan pinapabirik? Mahina man nga, halos wala man. Wala rin po. Hindi, mahirap po pati yung trabaho yan. Takot din nga ako sa linta. Trabaho po ng lalaki yan. May linta po dito. May linta din. Tara po. Ano pong pangalan ng tatay nila Marian? Ryan. Ryan po. Puntahan po natin. Gusto ko pong makita yung ama nila. Para po, ano po yung nakakasalita pa siya? Hindi na nga. Hindi na po. Pero nakakalakad po. Nakakalakay siya kaya lang may tungkod. Ayan mga kalingap at puntahan natin. Yan, Nay. Asan po si Kuya? Yung pong ama nila Marian. Ito. Problema po mga kalingap, di po siya natin makakausap kasi hindi nga po siya nakakapagsalita, pero nakakatayo po siya. Yan, pag ganyan lang po. Kasi Tumukaw ka igdi oh. talaga pong medyo nahirapan po kasi akong interviewin yung mga bata kasi iba po yung nila. Mga bata pa po talaga pala sila, 11 years old, tsaka kaya nahirapan po ako. Ay nasabi po nila na ikaw nga po yung nag-aalaga sa kanila. Kamusta naman po yung yung pamumuhay niyo dito? Nakakaraos man kahit baga talagang may kahirapan din. Ay yung pag-aaral naman po ng mga bata, saan po sila kumukuha ng mga pambaon nila? Paano po yan halimbawa pag kayo ay wala pong walang pangita po sa pagkakabud, paano po yung nakakapag-aral sila, paano po? Kahit baga kami talaga sasabihin kung totoo na uling kami kahit medyo bawal baga. Opo. Uling kabud-kabud ang panami. Karaos lang. Pero at least po nakakapag-aral pa din po sila, talaga pong pinagsisikapan niyo po. Yan po si nanay, napaka-bait po sa mga apo. Pero kung iba-iba po yan, palagay ko baka kung pinagtabuyan na sila po. Kahawa naman pagtatabo. Kaya nga po, yan, napaka-bless pa rin po nila kasi meron silang lola na kagaya niyo po.
handa pong gumabay dun sa mga bata. Kasi puro babae pati po. Puro babae yan. Yung bunso na andun sa ina nga. Ayan, mga kalingap ko na. Tawa po yung kanilang ano. Sila yung sila tayo ng ama. Isa yung ama nila. Nila Marian. Ito po. Talaga pong hindi na po nakakapagsalita. Ang hirap pong ano. Hindi na po natin makakausap. Natay, palakas ka po. Pagaling ka. Para po sa mga anak mo. Hayaan nyo po ano, malay nyo po ay kayo ay matulungan po ng Kalingap. Pumunta po dito sa Kalingap Prab para kayo ay mapasyalan din at makita yung sitwasyon. Ayan. Panalangin na lang po natin ano, para po siguradong kayo ay kasi kailangan nyo talaga rin po ay therapist ay pag stroke po talaga mahirap. Kawa din po yung mga anak nyo. Palakas ka po para ano ano ko po, parang self exercise. Diba umaga-maga ano. Ayan mga kalingap pa dito. Ito po mga kalingap, hindi po ito sa kanila ano. Ayan, lilinawin ko lang po, ito po ay minahan po ito dito. Nakikimina lang po sila dito at hindi po ito po nakikituloy lang. Yung total yung bahay po talaga nila ay doon po sa pinuntahan natin kanina at doon sa pinag-interview natin kay Marian. Bumaba lang po sila dito to yung umaga para mag kabud. Ang tawag po dito sa amin ay kabud ano po, yung pagmimina, kakabud. Yun po ang hanap buhay nila. Napakahirap po mga kalingap. Talagang paano na halimbawa kung nakagraduate na sila ng grade 6, ano po sa palagay mo matutuloy pa rin po kaya yung kanilang pag-aaral pag high school? Kasi ang alam ko po malayo yung eskwelahan dito, yung mamamasahin na sila, tapos siyempre ang allowance sila hindi naman po pwedeng sa tanghali maglalakad sila ulit pabalik or kung maglalakad di ba napakalayo. Tapos sa allowance nila palagay ko kulang ang 100. Ano po? Kulangin po ang 100. Pagtipid. Magtitipid na lang. Magtitipid na lang. Marunong man ang mga bata na kahit nga sila napasok palang baon din na pera. Talaga pong masipag sila mag-aaral. Yun po ang kagandahan naman po sa mga apo mo. Tsaka ang ano po pati ng mga pangarap nila. Talagang yung isa gusto maging teacher, gusto maging doktor ng isa. Talaga pong dapat ay sige mapag-aaral ano po. Ayan ay, ako yung nagpapasalamat po sa inyo talaga kasi kahit papaano ay nandyan kayo. Kung iba-iba lang po talaga ito, yung mga bata pababayaan na dun, pababayaan sila kuya dun kahit sabihin ng mga bata ay dito sa ama. Napaka ano po. Napakahirap po ng ano nila. Sobrang layo pati po. Malayo nga. Eh pag nalakad nga ito ay ang Layo, tagal. talaga pong nasa bundok ano. Di man pwedeng iwanan lang yan doon na mag-isa. Yan nga po. Pero sa aming mga bata ano po, tatawa naman. Ngayon mga kalingap at pausap na natin si nanay ano. Sana po ay may tumulong po sa kanila. Yan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa aking YouTube channel. Thank you so much po. Paano nay? May mapunta na rin po kasi masama po ang panahon ay nagang ulan. Maulan nga. Halos di na natigil ang ulan. Lagi pang baha ang sapa, baha ang ilog. Tutoy naman ang amos man itong. Ayan mga kalingap at maraming salamat po sa pagsuporta po sa aking YouTube channel. Ingat po kayo palagi. At kami po ay mapunta na rin. Ayan, God bless po sa inyong lahat and more blessings to come.